Ambi, nahuli, itatakas ang pera ng taong bayan. Pag nakatakas yan, hindi na babalik ng Pilipinas. Tatakas at di na yan. Ay, di niya na ibabalik. Kasama na. Ito si Bongbong Marcos. Naku, mukhang... Ito po ang magiging topic natin for today. Tambi, nahuli, itatakas ang pera ng taong bayan. Kaya mag-iingat tayo. Pag nakatakas yan, hindi na babalik ng Pilipinas. Sino source natin? Mamaya, pag-usapan natin. Tatakas at di na yan. Ay, di niya na ibabalik. Kasama na. Ito si Bongbong Marcos. Naku, mukhang papuntang Paway na... Ay, Paway. Hawaii. Ito po, basahin natin ha. Sabi niya, ito yung post ni Atty. Guanzon. Sabi niya, untouchable talaga si Martin Luther King. Ang hearing niya sa ICI was postponed after na magkasakit siya. At humingi pa ng authority magpunta sa abroad. Ito matindi. Once makalabas siya, hindi na yan babalik. Aayusin niya mga kayamanan niya abroad para hindi na ma-forfeit ng gobyerno at susunod na administrasyon. Alam nila eh. Ako, I really believe sa sinasabi ni Guanzon na ito. At maraming Pilipino naniniwala dito. Nahuli siya dito ni Guanzon. Nagsakit-sakitan para ma-postpone yung investigasyon ng ICI. Dahil aalala nyo, nagpa-imbestiga na to sa ICI eh. Kaya lang ayaw ilabas ng ICI yung resulta. Hindi nila ni-live. Pero malamang-lamang yan, merong nadiskubre ang ICI. Naniniwala ang taong bayan may nadiskubre. Kasi kung walang nadiskubre yan, ang ICI patungkol kay Tambi, tuloy-tuloy yan magpapaimbestiga. So may nadiskubre ang ICI, matutumbok na siya, delikado siya. So anong sasabihin niya? May sakit. Kailangan ko magpa-abroad, tapos dadalihin na yung pera doon. Dahil delikado, dahil ang susunod na administrasyon, itaga nyo sa bato. Kung hindi mapapatay si BP Sara will be the next president. Taga nyo yan sa bato. So delikado yung perang nanakaw. According to Atty. Guanzon, which I agree, lalabas na. Doon na yan. Hindi na uuwi yan. Style na yan. Anyway, kahit hindi yan umuwi, hayahay na buhay niya. May pabira. May trilyon ka. Di ba? He has nothing to worry about because his cousin is a weakling who doesn't have the guts to seriously investigate Martin Luther. Kasi baka naman kasabwat din yan. Atty. Guanzon, baka naman kasabwat din yung pinsan. Diba? Eto pa. His wife, Piedra Romualdez, is again the representative of Tingog Party List after 3 consecutive terms or 9 years. Bawal po yan. This violates the 3-term rule. Bawal eh. Kaya lang ginawa nila ng magic. Yung nakalista doon sa party list, biglang nagsi-resign. So nasa kadulu-duluhan yung asawa niya. Di na-proclaim, 3 beses ng congresswoman yan na bawal, sunod-sunod. Hinayaan naman ni Garcia. Sindikato, no? Diba? Ganyan yung naging kwento yung kay Yeda. Ganyan po walang kahihiyan yung mga yan. Wala silang pakialam sa kahihiyan. Even Bongbong Marcos, walang pakialam yan sa kahihiyan. As long as they can control it, they don't care. Yung ilagay mo na lang na ombudsman, si Boying, ang laking kahihiyan nun. Yung ilagay mong Speaker of the House, yung pinsan mo, ang laking kahihiyan nun. Pero wala silang pakialam dyan. Hindi yan ang issue nila. Yung tinalo mo yung naglagay sa'yo na presidente na si Sara, tinalo mo, ang laking kahihiyan nun. Ibig sabihin, wala kang kwenta. Si Singson, nakaibigan mo, tinulungan ka para i-convince si Sara. Ang laking kahihiyan. Pero wala silang pakialam sa kahihiyan. Basta kaya nila, gagawin nila. Eto pa, yung anak niya. Their son is also a representative of Tingog Party List. Ito nanay, anak. Di ba?
They don't care what decent people will say as long as they have power for their self-interest. No. But as someone said, absolute power corrupts absolutely. Pero hindi lahat ng panahon may kapangyarihan kayo. Tandaan nyo yan. Ha? There will be a time of reckoning. Aanhin nyo yung ganyang kayamang pamilya, na ganyang karaming pera. Kung masisira ang pamilya mo. Diba? Kung masisira yung siyempre, ano matututunan ng anak mo? Di magnakaw din. Ano matututunan ng anak mo? Manatili lang sa power. Wala di ba? Oh. Naniniwala kami na may hustisya sa darating na panahon. Dito man sa Pilipinas, o hindi man dito dahil makapangyarihan kayo, laging may hustisya sa Panginoon. Tatandaan nyo yan. So mag-iingat po tayo sa galaw natin. Akala natin makapangyarihan tayo. Ganyan din ang akala ni Pero. Ganyan din ang akala ni Goliath. Diba? Ganyan ang akala ng mga hari. Asan sila? Abang-abangan lang natin. Tingnan natin to next. Ito, nananawagan ako. Panawagan sa mga dilawan, tae. Kasi ito idol nyo, di ba? Yung mga vloggers dyan, nanuknukan ng galit sa mga Duterte, idol to Lagi nga to ini-interview ng isang vlogger dyan na dating media na nangay vlogger na lang di ba? Yung ibang vlogger dyan na ayaw sumikat idol to, di ba? Ano sabi niya? I have information that Bongo was already invited to appear before the ICI, pero ayaw niyang pumunta. Di ba? Inimbitahan na, si Bongo ayaw. So anong ipinapalabas niyan? Bongo, ayaw mo sumunod sa batas. Bongo, guilty ka. Kaya ayaw mo humarap sa ICI. Anong sabi ng ICI? No invitation has been sent by the commission to Senator Bongo to appear as resource person. Sunog. Pinklawan fake news peddlers. Kaway-kaway. No. Taas ang kamay dito ng galit na galit sa mga dilawan dahil nuknukan ng ipokrito. Sige nga, taas ang kamay ninyo. Sinong galit na galit dito sa dilawan dahil ang idol nila fake news pa? Wala na ba kayong makuha na malakas-lakas? Bakit si Trillanes? Bakit pa epal ng epal to sa inyo? I mean, ganyan na kayo ka-desperate? Para paniwalaan nyo't lagi nyo pang ini-interview tong animal na to? Itong animal na mabait na to. Di ba? Ano ka ngayon? Ano na naman palusot mo? Si Trillanes, hindi lang po ngayon yan. Ang dami pong nilalabas na fake news ng tao na yan. May naniniwala pa ba rito? Bukod sa inyong mga ipokritong dilaw. Wala nang naniniwala dito. Lahat ng nilalabas nito, sablay. Tingnan mo, ang layo-layo ng putukan niya. Ang problema nandun sa mastermind nung Ghost Projects. Sino hinahabol niya? Duterte. Duterte, kaalyado ng Duterte, malapit sa Duterte. Trillanes, dumadaan na tayo sa hirap. Kung wala ka na maambag sa ikabubuti ng mga Pilipino, huwag ka na magpakatuta doon sa magnanakaw. Kasi sabi nga ni Bongo pasahod to, di umano. Pasahod to ng mga magnanakaw. Ng mga contractor. Yung congressman na contractor din. Kaya kahol ng kahol, turo ng turo. Pareha sila ni Boying. Isipin mo, tinuturo si Bongo. Si Boying naman, pinag-iinitan sila Cheese. Si Villanueva. Ang gulo nasa kamera. Hindi, ako nagtatanong lang. Magkano ba ang bigay sa'yo? Tanong lang yan. May kalahating bilyon ba? Para sirain mo yung pagkatao mo at masunog ka sa impyerno?
Ay, tatanong lang kasi bayad ka raw eh. Ayan ang sabi ni Bongo. Di ba? Mga kababayan ko, wag na kayo maniniwala sa ilalabas nitong tao na to ha. Wala na tong naitutulong sa Pilipinas. Yan na lang yan, pinagkakakitaan na lang kayo. Pinagkakakitaan na lang niya yung nangyayari ngayon. He needs to be relevant dahil hindi na rin siya manalo as politiko. Tapos na political career nito. So hanggang kahol na lang yan. But of course, habang kumakahol ka, may pera. Di ba? Ito pang isang tahol ng tahol. Yan, ito pa, tahol ng tahol. Oh, si Claire, sabi niya, huwag niyang i-undermine yung balak ng Pangulo na palakasin ang armed forces at matuloy ang AFP modernization. Paano niya mapapalakas? Yung pangako niyang flood control, hindi nga niya nagawa. Alam niyo yung pinagmalaki niya yung flood control na yan? Never naming makakalimutang Banateros. Dahil nung pinagmalaki niya yan, nasa Davao kami noon. At nabalitaan namin susugurin ng KOJC. Kaya may press conference kami noon. Susugurin ng KOJC ng mga 5,000 pulis. Nung una nga hindi namin mapaniwalaan na mangyayari. Pero nangyari. Tapos nagbaha sa Maynila. Nagbaha sa Pilipinas after nun. Isipin mo, pinagmalaki ni Bongbong flood control. Walang nangyari. Puro bulilyaso. Nangako siya ng 20 pesos na bigas. Bulilyaso. Ang dami niyang pinapangako, bulilyaso. Yung bigas nga, hindi mo magawa ng paraan. AFP modernization pa. Diba? Oh. Ang sabi ni Claire, dinugtungan niya, kailangan lumakas ang ating pwersa at hindi tayo magaya sa nakaraang administrasyon na inutil na ituturing pagdating sa China aggression. Yan ang problema kay Claire. Yung hindi magampanan ng amo niya, kailangan again. That is the style of a loser. Diversion. Itong gobyerno natin, they will not, walang sense of responsibilities. Kaya wala pong natatapos eh. Dahil, pag may kahinaan, alam mo dapat kung ikaw may kahinaan, ina-admit mo. Para ikaw natututo, babaguhin mo ngayon. Yan ang dapat karakter ng isang individual. Doon mo malalaman may mangyayari doon sa tao. Pero itong gobyerno natin, hindi talaga natututo. Bakit? Kasi ipinapasa. Hindi nila magampanan yung trabaho nila, kailangan silang gumawa ng diversion para hindi kapuna-puna yung pagiging weak ni Bongbong Marcos. Kaya nga ang sabi ni Pulong, if you cannot defend your president's failure, don't rewrite the success of the previous one. Diba? Alam mo kaya ako nawala. Kasi, ito si Claire, walang kwentang vlogger. Dahil kung ikaw vlogger, dapat nanindigan ka. Oo, naging spokesperson ka. Trabaho mo yan. Naintindihan natin. I-defend mo na lang yung presidente. Maunawaan ka namin eh. Kung i-defend mo yung presidente, dahil trabaho mo yan. Halimbawa, parang abogado. Trabaho ng abogado, i-defend yung kanyang kliyente. Pero ipapasa mo pa sa ibang tao na yung ibang tao wala namang kasalanan. Okay? That is, for me, that is evil. That is evil. May pananagutan kayo. May hustisya dyan. Hindi lang dito sa Pilipinas ang hustisya. Tatandaan nyo, lahat tayo mamamatay. Mananagot kayo. Kasi kung pagbibintangan nyo yung mga inosente dahil hindi nyo ma-defend yung sarili nyo, that is so low. Wala na yung karakter mo niyan. Hindi na yan trabaho. Personalidad mo na yan. Iyan ang tingin ko dito kay Claire. Mababa yung kanyang personality. Kailangan niyang ako sa akin, Claire, be creative. Total abogado ka eh. Matalino ka. Nauunawaan ko mahirap talaga i-defend si Bongbong Marcos. Pero tinanggap mo yan eh. So accept the challenge. Be creative. Paano mo i-defend yung Pangulo
nang hindi mo itinuturo yung ibang tao. Use your brain. Useless naman kung abogado ka, bobo ka. Useless naman kung abogado ka, hindi mo gagamitin yung utak mo. Useless naman kung abogado ka, hindi ka creative. Be creative. Paano mo i-defend? Do not disrespect a leader who actually delivered safety and stability to our citizen while you are busy crowdsourcing solutions for the economy. Tama. Alam mo, nilinis ni PRRD yung alam mo, hindi dahil kaibigan natin si PRRD or hindi dahil sa DDS tayo. Nakita naman natin kung paano talaga nilinis ni PRRD. Ulitin ko to. PRRD is not perfect. Nobody is perfect. Lahat po ng politiko may baho yan. Lahat po tayo may baho tayo. Pero, ginawa ni PRRD, nilinis yung kalsada. At that time, para tayo makalakad ng safe. Huwag niyong alisin sa kanya yun. Kasi kung pilit niyong aalisin sa kanila yun, akala niyo naluloko yung taong bayan. Hindi. Mataas pa rin ang tingin ng Pilipino sa mga Duterte. Kasi kung alam mo, hindi mataas ang tingin ng tao sa mga Duterte, si Bongbong hindi kailangan makisama sa Dilaw. Ang Dilaw, hindi kailangan makisama sa kay Bongbong. Mortal na magkaaway yan eh. Diba? Ganyan po kalakas si PRRD. So malaman kung paano kalakas si PRRD. PRRD nagpapakain ng tae. Anong ginagawa niya ngayon? Yung Dilaw, kinakain yung tae ni Bongbong. Sinukan nila yan. Tinain na nila yan si Bongbong. Diba? Ganun kalakas si PRRD. You cannot deny that. Sabi ko nga, isipin mo, ang tagal magkaaway ng Marcos at Aquino, Marcos at Dilaw, Pula at Dilaw. Tagal magkaaway niyan. But because of Duterte, because of PRRD, specifically, na nag-overflow na rin at ayan na rin si BP Sara, isipin mo, pinagbati niya yung dalawa. Sino magkakaakala na magkakaayos yan dalawa? Pinagbati, tapos pinakain ng tae. Ganyan kalupit si PRRD. Sabi niya, "Oy! Dilaw! Kain! Kain!" Sabi ng Dilaw, "Sarap ng tae ni Bongbong, ha?" Tapos sabi ni PRRD, "Bongbong! Kain!" Siga talaga to si PRRD.